Magandang umaga, Chao Shanghao at Hotsaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 AM band, ang himpilan ng serbisyo publiko at sa mga sumusubaybay sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube channels. Ang iyong agarang Special Lady, Dr. Hilda Ong ay lubos na nagagalang na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anumang oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya akong makapaghatid uli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa natatanging talk and public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang kasalukuyang populasyon ng bansa ay nasa 117.33 million na. Dahil nga sa universal healthcare for all Filipinos, lahat ng Pilipino at maging ang mga isinilang o isinisilang ngayon ay automatikong mga miyembro na. Ibig sabihin ay meron tayong benepisyo para sa mga ating kalusugan. Tayo man ay nagbabayad o hindi nagbabayad ng buwanang premium. Meron tayong responsibilidad bilang mga miyembro ng PhilHealth. Kaya ang tanong ay, nakapag 4M na ka na ba? Ito ang pag-uusapan natin ngayon at makakasama natin si Mr. Raymond Acoba. Siya po ang Head of Public Affairs Unit of PhilHealth NCR. Siya ang ating spokesperson. First time natin siya na makasama today at susunod lagi natin siya makakasama dahil pagdating po sa usapan PhilHealth. Magandang umaga po, Sir Raymond. Yes, magandang umaga po, Dr. Hilda Ong. And thank you very much po for inviting us ngayon sa programa niyo pong Health and Travel. Po, ang agarang serbisyo po. Yes po, Sir Raymond. Dahil po sa nakikita ko po doon sa mga poster po ninyo na ito hawak ko po. Siguro mag-4M mag-4M na. Alam po ninyo, Sir Raymond, unang akala ko, kasi nakita ko po doon sa Facebook page ninyo, na nag-i-engganyo ng gumawa ng reel. Tapos sabi ko, hala, ang laki naman ng demand ng PhilHealth. Kailangan maka 4 million followers. Ano ba ito tinatawag na 4M ng PhilHealth? Opo. Hindi siya 4 million na Doc Hilda. Baka yan po yung nasa isip nyo. Yung 4M po, gusto kasi natin unang-una magparehistro. Okay? Register, magparehistro. So yun for yung first M. Kasi nasa Universal Healthcare Law na po tayo and all Filipinos are covered by PhilHealth. Nabanggit mo kanina, na nasa 117 million na po, no? Yung all mga Filipinos. That's why all of them should be covered and shall be covered by PhilHealth. So dapat magparehistro. So anong kailangan nilang gawin, no, para magparehistro? So kailangan nilang pumunta sa ating mga local health insurance office or sa mga PhilHealth Express office at kailangan punan yung PhilHealth member registration form para po makakuha sila ng kanilang PhilHealth card. Ang tanong, paano yung mga bata? Paano sila mako-cover? Yan po, kaya talagang malaki ang responsibilidad ng mga magulang because kailangan lalo nila magpa-register kasi sa kanila nakasalalay yung kanilang mga dependents. Okay? So lahat ng mga anak na may edad na 20 years old po baba, kailangan madeklara as a dependent. So, kung tatanungin, paano kung adopted? Kung adopted yung anak, kung illegitimate yung anak, legitimated, or stepchild, all of them are covered, no, ng PhilHealth as long as they are 20 years old pababa. Okay? Pwede rin sila magpa-register through our PhilHealth website. Para po sa kaalaman ng mga tagapakinig natin, meron tayong PhilHealth website. It's www.philhealth.gov.ph. And kung may free time po sila, maganda rin na bisitahin nila yung website natin. Marami rin mga features doon. Meron tayong PhilHealth member portal. Pwede rin sila mag-login doon and ma-check yung kanilang membership status of contribution. Okay? So yun po yung first M. The second M po
magbayad ng contribution. Yung magbayad ng contribution naman po, ito po para sa mga direct contributors. Para po sa kaalaman again ng ating mga tagapakinig, meron tayong 2 categories, no? 2 categories ng PhilHealth membership. First, yung direct contributor. Yung sa direct contributor, sila po yung mga may capacity or may kakayahan na maghulog ng sarilang premium contribution. So kung ikaw ay may income, halimbawa, ikaw ay employed, tulad ko, employed po ako sa PhilHealth, sa gobyerno, by law, babawasan na po yung aking PhilHealth contribution mula po sa aking salary o sa sweldo ko po. Ganun din yung mga nasa pribadong sektor, kung meron silang employer, babawasan po yung kanilang PhilHealth contribution. Depende po yan sa kanilang monthly income. And kung ikaw po ay isang self-employed or self-practicing professional or may sarili kang negosyo, pasok ka rin sa direct contributor because meron kang kakayahan na maghulog, no, na sarili mo premium contribution. Meron din tayong mga indirect contributor. Yung indirect contributor, sila po yung mga kababayan po natin na kailangan po ng tulong mula po sa ating gobyerno. So unang-una, sila po yung mga indigent members natin, yung mga kababayan natin na medyo hirap at wala pong kakayahan na maghulog ng kanilang sariling premium contribution. So sinasagot po ng ating gobyerno. Subalit, ang nag-identify kung sino-sino yung mga indigent member natin, yung ating Social Welfare Department, hindi po PhilHealth. Sila po mag-a-assess kasi kung sila ay tunay na mahirap or hindi po. Okay? Kasama din of course yung ating mga nakatatanda natin ng mga kababayan. Ito po yung long-term benefit na binibigay ng PhilHealth. If they are 60 years old or above at hindi na po sila nagtatrabaho, or in other words, sila ay isang senior citizen na, sagot na rin po ng gobyerno yung kanilang premium. So, libre po nila makukuha yung kanilang PhilHealth membership. Okay? So, yan po, no, ang ating mga pangalawang M, no? So, yung una is magparehistro. Second is magbayad ng contribution. Ngayon, ito na po, no? Halimbawa naman na ma-confine sila sa isang accredited hospital, ang nangyayari po, kailangan mag-claim naman po sila ng kanilang benepisyo. Okay? Kasi pribilehiyo po nila yan bilang isang PhilHealth member, meron silang benepisyo. In fact, it's more of a karapatan na kasi nasa batas na rin po, no, that all Filipinos shall be granted immediate eligibility. So, kahit wala po silang ID, or kahit wala nga silang hulog pa nga ng contribution, makaka-avail at makaka-avail sila ng benefits mula sa ating mga hospitals. Ganun po yung nangyari na katanungan niyo po, Doc Hilda, no? Kung wala silang PhilHealth card na dala or hindi nila alam yung PhilHealth ID number nila, tandaan nila na makaka-avail pa rin po sila ng PhilHealth benefits natin. Okay? So yan po, pag na-hospitalize sila. Pero meron pa tayong mga ibang benepisyo, no, na hindi mo kailangan ma-hospitalize tulad ng konsulta program. Siguro mapag-uusapan natin mamaya. So yung pang-apat na M, ito po yung mag-update ng record. Okay? So siguraduhin laging updated ang PhilHealth record. Kung mag-update kayo ng record, you just have to fill out or punan din po muli yung PhilHealth member registration form. Kung meron mga milestones na nangyari sa kanilang buhay, halimbawa sila ay nagpakasal, so meron na silang asawa, pwede po i-declare yan na bilang isang dependent. Kung halimbawa si Mrs. nagkaanak, of course, as the parent, kailangan you have to declare yung inyong anak na bilang isang dependent para makinabang din po siya sa PhilHealth benefits. Ganun din po, kailangan i-update nyo rin yung inyong mga records kung halimbawa na mayroon pong change of address, change of employer, or change of PhilHealth membership category. And of course, para makakuha na rin ng PhilHealth ID number, yung inyong mga dependents, you have to declare them para mapatala rin sila or maparehistro rin sila sa konsulta program natin.
Yan po, Yes yung po. 4M. Sir Raymond. So, tandaan natin. Okay. Yan, ng 4M. Yeah, sa 4M mo. Ang unang tatanong ko, Sir Raymond, kasi ito ang tanong ng mga facility. Di ba sabi natin, kapag walang hulog at nandun sila, kailangan, may sakit sila, so kailangan makuha nila ang benepisyo. Pero what if, Sir Raymond, wala siyang hulog, which is nabanggit mo, pero kung wala pa siyang PhilHealth ID, hindi lang walang PhilHealth, wala siyang PhilHealth ID, I mean, wala siyang PhilHealth number at all. Hindi pa siya nakapag-rehistro sa PhilHealth. Yung facility po ba, tatanggapin pa rin siya? O kailangan pasabihin sa kanya na mag-apply muna, mag-register muna sa PhilHealth, makakuha lang ng PhilHealth number, kasi ang kinatatakutan ng facility, baka ma-deny ang claims nila. Okay. Unang-una, Doc Hilda, sabi nga po ng batas that all Filipinos shall be granted immediate eligibility. And meron tayong program na point of service wherein kung makikita po natin that the Filipino is not yet registered as a member, at the point of service or at the point of care, i-register sila mismo ng ating mga hospitals. And we have PhilHealth Cares also assigned sa mga hospitals para po i-guide and direct po yung ating mga kababayan na hindi pa ho nagpa-register. PCares stands for PhilHealth Customer Assistance Relations Empowerment Service. So sila po ay na sa mga hospitals po natin para po alalayan yung ating mga kababayan natin na hindi pa nagpapa-register. And our hospitals naman po, the hospitals will must give them the proper benefits po coming from the PhilHealth po. So, doon sa facility, bago siyempre pirma yung pasyente doon sa form ng PhilHealth, dapat may PhilHealth number pa rin sila mailagay. Yes. Makakakuha naman po sila ng PMRF. Meron naman po tayong mabilis naman po yung mga serbisyo po natin. And makakakuha sila ng PhilHealth identification number. Tandaan po natin, Doc Hilda, that yung ating mga na-hospitalize na mga kababayan na hindi pa member, makaka-avail sila as long as ma-confine sila for at least 24 hours. So, may sa 24 hours na yun, pwede naman pong idaan yung PMRF sa mga hospital or pwedeng itawag din para po makakuha po ng PhilHealth ID number. Yun po yung importante, yung ID number po. Yes, ID number, hindi naman actually yung mismong ID. Basta ID number. Hindi yung card. ID number. Yes, hindi yung card. And then, doon meron ka rin nabanggit sa Raymond, yung mga illegitimate mga children nila, mga anak nila. Kumbaga, ito po ay tinatanggap ng PhilHealth. Yes. Yung mga anak, as long as they are 20 years old, pababa ang edad. Pag 21, hindi na pwede, So 20 years old pababa. Unang-una, of course, legitimate. Kasama yan. Yung illegitimate, yung mga anak outside of wedlock, as long as pakita rin yung birth certificate, they're also pasok bilang isang qualified dependent. Stepchild is also kasama rin po as a qualified dependent, yung stepchild. Adopted child, as long as may adoption paper, pwede rin po sila i-declare as a qualified dependent. In fact, Doc Hilda, halimbawa may orphan, right? But the orphan, wala na siyang magulang. Pero yung kanyang edad ay less than 20 years old, pwede rin siya ma-declare as a dependent by his or her legal guardian. Kailangan lang po ng affidavit of guardianship. And that's the way na para siya ma-declare as a dependent ng kanyang legal guardian. How about sa mga common law wife? Common law partner. Yes. Okay. Yes, live-in partner. Yung common law partner, yung live-in partner,
they are not qualified as a dependent because we need proof, no? Yung marriage contract. So kailangan natin yung marriage contract na yan. So yung nangyayari po, yung common law partner or the partner himself or herself ang magpapa-register, hindi siya pwede i-declare as a dependent. Yan. So sa mga common law wife o common law, basta common law spouse, kailang magpamiyembro na lang kayo para sa inyong sarili. Hindi na nakadikit sa partner po ninyo. Yes, tama po. Kasi sa panahon ngayon, si Raymond, marami talaga common law o mga live-in partner. Kasi iba naman, siguro sa mahal magpakasal, hindi nila kaya pa muna magpakasal. Siyempre gusto nila na magpakasal sila. May something memorable. So, yun ang isang dahilan. O, di ba? Pero yung ibang common law, pero Doc Hilda, di ba? May mga kasalang bayan sa mga local government. Maraming paraan po kung gusto talagang pakasalan din. And then dito sa isa pa, yung mag-update ng record. So, pag sinabi mo mag-update ng record, dapat kung yung kanina nabanggit mo kung sila nag-asawa, kung sino asawa nila, kapag sila nagkaanak, kailangan nila agad i-change i-update yung kanilang MDR copy. And then, need din po ba, pero sa tingin ko sa ngayon, baka hindi na masyado, yung lagi napapalit ng cellphone or mobile number, and then nag-change sila ng email address, kailangan din po ba kasama sa pag-update ng record? Yes, all those information, no? Kailangan po natin yan, yung mga contact details para po kasi unang-una, Doc Hilda, may mga sitwasyon na halimbawa kulang po yung nabawas ng hospital na benepisyo. Ibibigay pa rin ng PhilHealth, no, yung balanse. So bibigay ng PhilHealth yan through check. And how can we deliver the check kung hindi natin alam yung tamang address, or baka mapunta sa ibang address dahil nga po nag-change na sila ng ano. So sayang po yun. And ganun din po, yung mga dependents natin, we are already assigning PhilHealth identification number. And alam natin, Doc Hilda, kaano ka-importante yung PhilHealth identification number. So para ma-secure din ng ating mga dependents yung identification number, kailangan po ma-declare din sila bilang dependent. Tapos ang importance din ng MDR, no, na updated siya kasi hindi natin masasabi, no. Halimbawa baka ma-hospitalize bigla yung isang dependent pero hindi pala na-declare as a dependent. So that would be a hassle for the part of the member na kailangan pa niyang lumabas ng hospital para po i-declare as a dependent yung kanyang anak or yung kanyang legal spouse. Yeah. So Doc Hilda, on the part of our members, meron din po silang responsibilities, no, bilang isang member na siguraduhin po na updated yung kanilang member data record. Kasi saka lang talaga naalala ang PhilHealth kung kailan lang na kailangan gamitin, no? Tandaan natin that we are an insurance corporation. Siyempre sa insurance, kailangan prepared nga po. Yung hinahanap natin yung preparedness ng ating tsaka readiness, no, ng mga services natin just in case na dumating yung panahon na ma-hospitalize po tayong mga members. Yes po. Dahil ito talaga sa mga nakikinig po at siyempre sa manonood, ito po ay totoo po. Kapag hindi po updated ang iyong MDR copy, medyo ma-hassle lang kayo. Pero makukuha mo pa rin yung benepisyo. Siyempre sa under the Universal Healthcare Law, dapat ibigay. Pero ito, pagdating sa MDR copy, dapat i-update po ninyo record. Isa sa halimbawa, yung sa brother ko, na from self-employed, tapos nag-retired siya, is senior citizen siya, hindi niya nagawa either gawin siyang lifetime member or kaya senior citizen. Pero that time, pinakamabilis is senior citizen kasi meron siyang card. So, nandun ang problema na siyempre kailangan mo ipa-change ang status. So, kaya tinatanong ko kay Sir Raymond, ano po ba mga dapat
kasi kasama sa 4M, yung kailangan mag-update ng iyong record. So, lalo na, kung napalit po kayo ng mobile number, address, email address, nadagdagan po yung kadalasan from kung naging senior, kailangan ipaano na kagad ninyo kung either lifetime member po pa kayo o senior na kayo. Dapat habang malakas pa kayo, kahit na wala kayong sakit, dapat gawin ninyo, hindi yun, nandun na kayo sa ospital, katapos ikaw yung miyembro, ikaw yung pasyente, yung nagbabantay, hindi rin makalabas. At syempre, yung iba, hindi naman niya alam yung record. So, ito ay tinatanong ko kay Sir Raymond, para at least aware po kayo na importante yung mag-update ng record para ma-claim po ninyo ang iyong benepisyo. Tama yan, Doc Hilda. Thank you for reminding yung ating mga kababayan. So, ito po, tandaan po natin that we, sa PhilHealth, we are a government-owned and controlled corporation. So, we are bound by the rules and processes po. So, napaka-importante na dapat meron silang member data record. Kasi iniiwasan natin, Doc Hilda, yung mga fraudulent claims, no? Yung mga ghost patients. Kailangan na tama po or talagang buhay po at pupunta sa mga members yung benepisyo. Baka po gawa-gawa lang yung isang mga claim, kaya sinisigurado natin na dapat meron tayong data record po. Yeah po. Tapos yung MDR copy nila, hindi naman nila kailangan na lagi pupunta sa LIO, basta wala silang binago sa information nila, yun na yun ang MDR. Correct, Doc Hilda. Kung wala namang pagbabago or changes sa kanilang buhay, hindi naman sila lumipat ng address or nag-change ng phone number, hindi kailangan i-amend or i-update yung kanilang MDR or member data record. Okay. Tapos, Sir Raymond, noon, uso po ang sponsorship sa PhilHealth ng mga local government units o mga LGU. Ito ay para sa maraming mga poorest of the poor, kaya nabibigyan sila ng card. Kailangan pa ba nila magparehistro o mag-update lamang ng record o humingi sa kanilang LGU? Okay. Para sa ating mga poorest of the poor or the indigent members or sponsored members, every year po, yung ating local government unit ay nagkakaroon ng assessment or sa tulong po ng ating Department of Social Welfare and Development, no, yung DSWD. So yung mga social welfare workers po natin, umiikot po sila sa mga barangay para po ma-update or ma-assess din nila yung status ng buhay, no, ng ating mga indigent members. Of course, Doc Hilda, kailangan ito kasi baka yung isang indigent member nakahanap naman ng hanap buhay, employed na po siya. So pwede na siyang tanggalin ngayon sa listahan as a indigent member kasi pasok na siya sa employed sector. So umiikot po yan para po ganun din, i-update yung status po ng ating mga kababayan. And gayon din po, tulad ng Doc Hilda, no, yung 4Ps, yung Pantawid Pamilya Pilipino Program, sila po ay automatic members po ng PhilHealth. Dapat nga 5Ps yan. Opo. PhilHealth, Pantawid Pamilya Pilipino Program, no? Kasi matik yan sila na PhilHealth member. So, using the list po ng ating DSWD, sila po yung mga pinapasok natin ngayon sa indigent program. Yan po, gusto ko linawin, Doc Hilda. Baka yung iba na nagtatanong patungkol po sa programa ng PhilHealth na indigent, no? Bakit hindi ako nakasama? Yun ang madalas na nakukuha namin tanong Kasi hindi siya na-identify ng DSWD bilang isang kasama sa indigent program. Ang nagsucertify po kasi ng list of names, hindi po PhilHealth but the DSWD. Sila po yung nag-identify. On the part of PhilHealth po, ministerial po yan sa amin. As long as binigay at na-endorse sa amin ng DSWD yan, mag-i-issue na po kami ng PhilHealth card para sa kanila. Yes po, Sir Raymond, meron po tayong katanungan mula po sa mismo dito sa DWBL, mula po kay Ernie Salvador. Paano kung more than 21 years old na anak tapos no work pa,
walang trabaho, 21 years old na, makakapag-avail din po ba sila ng benefits of PhilHealth? Okay. Thank you sa tanong, ano. So sa yung mga mambabatas po, no, yung ginawa yung batas na yung PhilHealth law, ini-envision nila kasi pag 21 years old pataas na, adult na siya. So hindi na siya dependent sa kanyang magulang. In fact, Doc Hilda, alam naman natin yung age of majority, it's 18 years old, no? And you can even vote, no, at the age of 18, and you can marry at the age of 18. Pero sa PhilHealth, pinaabot pa natin up to 20 years old because by tradition, alam natin na yung mga bata na 19 or 20 years old nag-aaral pa at nakasandal pa sa mami o kay daddy. So, pag 21 years old na siya, dapat meron na siyang sariling hanap buhay or responsible na siya dahil adult na po siya. That's why yung po yung reason na hindi na siya pwede ma-declare as a dependent. Although may exemptions tayo. Ano yung exemptions natin? If halimbawa ano po siya, PWD po siya, pwede po siya as ma-declare as a dependent, or meron siya congenital disease po, that's also, pwede pa rin siya ma-declare as a dependent. Pero in general po, yung ating batas po, kung 21 years old pataas na ang actually hindi na siya bata, no? Kailangan maging member na siya in his own or in her own right na po. So, ibig sabihin, kung meron silang anak na may PWD ID, so pwede pa rin sila isama as dependent? Yes, pwede as a dependent, pero kung nasama rin sila sa PRPWD, yung PhilHealth Registry for PWD, sila na mismo ang member ng PhilHealth. So sila na mismo. Opo, meron tayong meron tayong lalabas na guidelines patungkol po sa mga PWD na may edad na 21 years old pataas. Okay? Kasi ang plano rito, pahapyaw lang po, Doc Hilda, pag yung isang PWD ay employed, kasi meron naman talagang mga PWD, no, na nagtatrabaho. Yung employee share, so yung PWD share, hindi po babayaran ng PWD. Yung babayaran lang yung employer share. Pero kung halimbawa naman yung isang PWD, hindi unemployed po siya, sagot na rin po ng PhilHealth yung kanyang PhilHealth membership po. Okay. At meron pa isang katanungan, Sir Raymond, from Rosemary Koo. Sir Raymond, how much na yung minimum premium for voluntary member? The minimum premium, it's at 500 pesos. Kasi ngayong taon, under the law rin again, Universal Healthcare Law, meron tayong premium contribution schedule. So it was already scheduled na po, and nandun na po sa provisions ng batas kung paano po yung increase natin ng premium contribution. So it's 5% for the year 2024 and year 2025. Kung babasahin po natin yung batas, gradual po, no, yung increase natin. So it started with 2.75, tapos 3.54, 4.5. Pero last year kasi, with the directive ng ating Office of the President, so hindi pinatupad, no, yung 4.5. Pero ngayon po kasi, we are still waiting, no, sa directive. Pero while waiting, we have to implement the law. Nakalagay po sa UHC law na dapat 5%. So yung pinakamababa income floor na tinatawag natin is 10,000. So if you're earning 10,000 or below, so 5% of 10,000, that's 500 pesos po. Yung babayaran po ng isang voluntary member. Sir Raymond, may concern kasi si Ernie Salvador. Kasi ang age 21 is student.
inabutan ng K-12. Kaya maraming student ngayon, more than 21 years old student pa rin. Ginawa ang batas ng PhilHealth, wala pang K-12. So paano pag na-ospital? Okay. That's the importance na kailangan nila maging member, no? Kasi yung batas actually natin took effect 2019. Okay? 2019 yan. So yung K-12, that was before 2019. So I'm sure na nasa isip yan ng ating mga mambabatas yung ginagawa nila, yung Universal Healthcare Law. Kaya we encourage po pag 21 years old patas. We know that na meron mga estudyante, no? Pero meron din ng mga naghahanap buhay na. Yung mga usually yung mga crew po, no, sa mga restaurants, they are already working. So pasok na po yan sila sa employed sector and direct contributor. And ganun din po, tulad ng nasabi ko, kung babasahin niyo ho, no, yung family code, age of majority is 18 years old. And in fact, you can marry nga at the age of 18 and you can vote already at the age of 18. So yun po yung adult age talaga natin. Pero ang PhilHealth po, ginawa pa up to 20 years old yung ating dependency po. Oo. At may isa pang katanungan. Ask ko lang po, kung mag-senior this August, yung member, kailangan pa ba niya magbayad after August? Hindi na. Kasi senior na po siya sa August, right? So after August, hindi na. Pero let me qualify. Baka po employed pa siya. Pag employed siya, tuloy-tuloy pa rin po. Kasi under the labor law, yung employer is obliged to pay the premium contribution ng kanilang employees. So, pasok pa rin siya sa direct contributor, employed siya, may kakayahan magbayad. So, magbabayad pa siya. Pero halimbawang nag-60 siya, unemployed siya or retired, that would be the time na magiging PhilHealth senior citizen member na siya. Wala na siyang babayaran na PhilHealth contribution. Pero kung voluntary siya, walang trabaho, pwede na siya mag-stop. Correct. Stop na siya. Pero tandaan, yung 4M, magpa-register siya bilang isang PhilHealth senior citizen member. Yes, pasok pa rin doon sa 4M. Kailangan magparehistro na siya ay senior na. Yes, correct, Doc Hilda. Ang dami nating talagang kasi Sir Raymond, first time mo kasi kaya mag-expect ka maraming tanong talaga. At magiging paglaban pa sa batas kung higit sa isang beses nakapag-rehistro sa PhilHealth? Hindi. Malalaman po ng ating system yan. Opo. So, meron nga po, di ba, Doc Hilda, akala niya hindi siya nagpa-register. All along pala, nag-register siya. Kasi nasa system natin lahat yan. Opo. So, napaka-importante talaga na magpa-update din tayo para malaman natin kung tayo ay registered ba bilang isang PhilHealth member. Opo. Kung walang ito kadalasan ng problema, kung wala silang birth certificate, marami tayong mga secondary documents na pwede pong ipakita. Pwedeng affidavit, pwedeng barangay certificate, at other legal documents po in lieu of the birth certificate po. And then, ano naman ang dapat gawin o sundin na pamamaraan sa pagre-rehistro sa pamamagitan ng online? Online po. Opo. Of course, unang-una kailangan nyo magpa-register sa ating unang-una. Pumunta kayo sa PhilHealth website. Marami pa rin hindi nakakaalam na meron tayong PhilHealth website. And marami na rin po tayong mga apps doon, online apps tulad po yung PhilHealth member portal. Pwede po kayo doon mag-login po, mag-sign in po kayo at from there pwede kayo magpa-register bilang isang member. Opo.
And maganda rin po mag-log in din kayo kasi yung mga current members po, no, log in din po sila diyan at kailangan yung PhilHealth identification number nila para po ma-check naman nila yung status of membership and the status of premium contribution din nila. Pagka sa mga bago, yung wala pang PhilHealth ID, PhilHealth number, pwede sa through online na nila makuha ang kanilang number. Sa ngayon po, Doc Hilda, I would recommend na mas maganda kung pumunta sila sa mga PhilHealth Local Health Insurance Office or sa mga PhilHealth Express office natin sa mga super malls po para po makakuha nila yung hard copy ng PhilHealth ID card nila po. Yan po, kailangan pa rin po ninyo pumunta para makakuha ng PhilHealth number at ito ay walang binabayaran. Wala po. Opo, tama yun, Doc Hilda, kasi kumakalat, no? Meron tayong nakikita na fee for service. May service fee na binabayaran po, no? Yung ating mga kababayan para makakuha ng PhilHealth card o ng PhilHealth member data record. Tandaan natin, these are all free, no? Services na binibigay ng PhilHealth. Ang hinuhulugan natin is the premium contribution, not the PhilHealth card, not the PhilHealth member data record. At bakit kinakailangan pang magdeklara ng dependents kung ang bawat isa naman ay may karapatan para sa PhilHealth benefits dahil siya ay miyembro lalo na dito sa Universal Healthcare? Okay. Kailangan po siya i-declare as a dependent because that's the way lang po para ma-register yung ating mga qualified dependents. Halimbawa po, may anak ako. Yung anak ko po, dahil less than 20 siya, hindi siya pwede maging member. O, pwede siya maging qualified dependent. So kung dependent ko po siya, ma-assignan din po siya ng PhilHealth identification number. Yun po yung napaka-importante, yung identification number. Kahit wala na po yung card, basta memorize niyo po yung PhilHealth identification number ninyo. Because from there, dyan po tayo makakapasok sa system ng PhilHealth. And with that identification number, pag nasa system ka na, that's the only way rin na makakakuha ka ng benepisyo po. So, yan po yung mga importante. And of course, dahil mga bata pa nga sila, it's the responsibility ng magulang, no, na alalayan. Hindi naman pwedeng, Pilipino ka, kahit baby, punta ka dyan, member ka. Syempre, alalayan mo na siya ng kanyang magulang till such time na nasa age of adulthood na po siya. That's a time na pwede na siyang maging independent po. At meron ako isang tatanong sa Sir Raymond. Total, nakilala mo si Dr. Robert C., di ba? Yes. Isa sa nangyari sa kanya, meron siyang 2 empleyado na sila ay indirect member. So, yung 2 indirect, kasi that time sponsored by the LGU. Okay. Ngayon, yung kanilang HR, syempre i-enroll niya sa company para may employer-employee share, diba? So, ang nangyari doon sa 2 empleyado niya, sabi niya, hindi ko na kailangan yan kasi meron na akong PhilHealth as indigent member at pinakita pa nga daw niya, sponsored by the LGU. So, yung HR, nakinig, hindi pinilit na ipasok siya sa PhilHealth. So, nung time na yun, siguro pag-report ng income nila, siguro nakita ng PhilHealth, bakit meron ka, actually 3 bakit itong 3 walang PhilHealth? So, tumawag sa akin si Dr. C na may problema daw siya sa PhilHealth. Kaya alam ko yung victory doon sa Caloocan eh. Kaya sabi niya, kasi member daw sila. So, dala-dala ko. Ngayon, ang nangyari, alam mo ba, sir, nagbayad po si Dr. C na more than 200,000 dahil sa ayaw ng kanyang empleyado na dahil pinipilit niya na kasi siya ay indirect member. Kasi sabi daw niya, pag naging direct member siya, mas limitado daw ang benepisyo compare sa indirect member. Okay. So yung unang muna natin, yung unang case, no? Yung pinipilit nila na indirect member pa rin sila. Kahit employee sila. That's the reason
na yung ating Social Welfare Office ay nagkakaroon ng assessment every year para po ma-check yung status of social status po ng ating mga indigent members. Kasi baka nga, tulad na nangyari dun sa kwento niyo po, indigent siya, kaya siya nakakuha ng indigent membership o sponsored membership dahil wala siyang trabaho. Ibang story na po pag nakahanap na siya ng trabaho. Pag employed siya, yung ating mga employers, they are bound by the labor law na kailangan maging pasok na ngayon sa direct contributor yung kanyang mga empleyado kasi may capacity to pay na siya. For the reason na meron siyang monthly salary, di ba? Or monthly income, may kumikita na siya, may capacity to pay na siya, kaya dapat pasok na ngayon siya sa employed sector. Ang nangyari po dito sa case na nakwento ninyo, kahit employed na sila, hindi sila binabayaran ng kanyang employer. Yan po yung dahilan bakit sila penalize ng ating PhilHealth law. At naghulog sila ng premium contribution plus penalty and interest pa siguro, kaya umabot ng ganong kalaki. Kaya napaka-importante na mag-update tayo. Yun din yung isa sa 4M, no? Mag-update tayo kung ano po yung status natin from indigent, pasok ka sa employed. Halimbawa namang employed, natanggal ka or nag-resign ka, you have to update then again PhilHealth para makapasok ka ba sa voluntary program or baka pasok ka rin sa indirect contributor program. So that's the importance po ng pagpapa-update. Medyo nawala ako. Ano yung second question, Doc Hilda? Yung second question. Hindi kasi ang sabi daw niya, mas malaki daw benepisyo. The benefits. Unified benefit schedule. Tandaan natin, PhilHealth is based on social justice and social equity. Pantay-pantay na po yung ating benefits. Dati-rate yung konsulta package prior the Universal Healthcare Law. Ang nakikinabang dyan, yung mga indirect contributors. Ngayon, with the Universal Healthcare Law, no, all of us employed, direct or indirect contributor members, no, tayo ay mga pare-pareho na po yung mga benepisyo na makukuha po natin. Yan po. At last question, next week, Sir Raymond, ang konsulta natin next week na. Yes, last. Ano po ang PhilHealth benefits ng senior citizen when it comes sa medical, laboratory, and outpatient? Ayan, ang ganda niyan. Unang-una, they can avail of the no balance billing policy kung sila na-confine sa isang hospital. No balance billing policy, to explain it easily, no bayad-bayad. Okay? Next naman po, yung ano naman natin, the Consulta program po is nadyan na po, inulunsad na natin. So meron na silang mga primary care services na makukuha, meron na silang mga laboratories, lab test na makukuha, and mga medicines kasama na rin po sa Facebook natin yan. Sa Consulta program po natin yan. So para po malaman ninyo na maayos at mapaliwanag ko rin na maayos yung konsulta, next Thursday po makinig po kayo sa programa natin ni Doc Hilda para mas mapaliwanag natin ng mas buong-buo po yung ating konsulta program. Ayan. Yan po. Sir Raymond, hingan kita ng mensahe o meron po ba kayo special announcements para sa ating mga miyembro? Okay, ang PhilHealth po, no, this year 2024, talagang nakatutok po tayo sa konsulta program. Kasi somehow naman po yung ating curative measures, no, yung pag-confine kayo for at least 24 hours, alam nyo naman po yan, accredited naman po yung mga 90% of our hospitals sa NCR. So ngayon naman po yun ang curative. Gusto natin ngayon tumutok sa promotive and preventive. So ito po yung konsulta program. Gusto natin kahit wala pa pong sakit yung isang member or kanyang dependent, dapat makinabang na siya sa PhilHealth benefits. So kahit malusog ka pa, magpa-check up po kayo para manatili kayong malusog. So yan po yung layunin po ng konsulta program. At
tandaan po natin, may kasabihan nga po, an ounce of prevention is better than a pound of cure. So yun po yung mga preventive measures na ibibigay natin ngayon through the Consulta Package Program. Yan po. Yes po. Yan daw, abangan po ninyo next Thursday, January 25, dahil po maganda po itong konsulta package na binibigay po ng PhilHealth at may balita na tataasan pa. Pero next week na ninyo malalaman yan. Yes. Next week na namin pag-uusapan yan. Yes. Maraming salamat po, Sir Raymond, sa oras na binigay mo sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. At walang anuman po, Doc Hilda, and thank you very much also for inviting us in your program para malaking tulong po sa PhilHealth para mapaalam natin sa ating mga members, in fact, sa lahat ng ating mga kababayan, ang mga updates patungkol po sa Universal Healthcare Law. Maraming salamat po at magandang umaga muli sa inyong lahat. Magandang umaga po. Muli po, ang nakasama po natin ay si Mr. Raymond Acoba. Siya po ang makakasama po natin sa tuwing Huwebes. Siya po ang Head of Public Affairs Unit of PhilHealth NCR. Kaya kung meron pa po kayo mga katanungan o gustong linawin na mga bagay-bagay, huwag po kayong makatubili magpadala ng mensahe sa ating social media account. Isulat lang po ninyo yung comment o yung katanungan at asahan po ninyo, ipaparating namin ito sa PhilHealth. Ito ay bahagi ng ating pagbibigay ng serbisyo publiko at sa hangarin ng PhilHealth na kayo ay mapaglikuran dahil bawat Filipino ay miyembro at may karapatan sa serbisyong PhilHealth. Pero kung may sakali naman, meron naman kayong complaint na ayaw kayong bigyan ng benepisyo dahil kulang ang hulog o wala kayong hulog, maaari naman kayong magpadala ng mensahe sa PhilHealth callback channel 0921-630-0009. I-type ang PHIC callback space ang yung mobile number o kaya metro o yung let's say yung landline number space detalye ng iyong concern at i-send po ninyo sa number na ito 0921-630-0009 and then meron po sasagot sa inyo, may tatawag po sa inyo. Huwag po kayo tatawag, mag-text lamang po kayo kung ano po iyong concern. Kaya maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa Panghuwebes na edisyon ng programang naghatid ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, na yung Agar Serbisyo Lady na naghahangad ng isang maganda at makabulang araw para sa iyo at yung mahal sa buhay ngayong taong 2024. Bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWTL. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso.